Okay. Magandang araw po. Shout out sa lahat ng ating mga customer all over the country. Ito yung ating order. Isang malaking box. Yan. Yan kalaki. Yung ating tawag yan. Pang lechon, marinade. Shout out po sa lahat ng mga customer ko namin. Baka iniisip niyo po, malaki ng kinikita namin dito. Hindi, wala pa rin. Kasi nga, kumbaga, pinapaikot lang namin yung aming puhunan at maraming babayarin. Lalo na sa BIR, mga business permit. Nako, hindi ko akalain na taon-taon pa lang yung business permit na yan ay tumataas. Dati kasi binayaran lang namin nung bagong open kami dito sa ni-required nung shopping ay nasa 3.5 lang yung binayaran namin. Ngayon nadoble na. Nadoble na. Hindi pa kasama yung bayad dun sa ibang permit tulad ng Bureau of Fire Protection. Okay? So umabot ng 8,000 yata yun. 8,000 yung binayaran. Wala ang kumikita na lang yung gobyerno saka yung Shopee. Kasi ang ating ingredients po, di natin yan tinitipid. Di natin tinipid sa sangkap. Talagang kumbaga high quality yung ating mga ginagamit. Hindi tayo gumagamit ng basta-basta mga ingredients. Okay? Kasi kung walang quality po, mahirap yung gamitin na walang quality yung ingredients. Saan na yun? Lahat ng mga gamit ko nagkakawalaan. Pati yung gunting, yung mga gunting na magaganda kong gunting, nagkawala-wala. Alam niyo dito sa bahay namin, may multo siguro dito. Yung cellphone ko, nung bumili ako ng bagong cellphone, after siguro mga 2 days pa lang, nawala na yung dati kong cellphone. Hanggang ngayon, di mahanap. Hanggang ngayon, di namin nahanap kung nasaan na napunta. Ito, marami akong gunting nito. Siguro mga may tatlo na magaganda. Hindi ganito yung itsura niya. Talagang magandang pangkat sa mga karton na makakapal. Hanggang ngayon, kahit isa, wala na akong makita. Hindi ko alam kung saan nagpupunta yung mga gamit ko. May multo yata dito sa loob ng bahay. Yung mga gamit ko nagkakawalaan. Nakapagtataka nga din talaga yung cellphone ko. Kung kailan ako bumili ng bago, saka nawala yung luma. Nasa loob lang naman ng bahay. Hanggang ngayon, di mahanap. I-backup ko pa naman yon. Hirap talaga. Siguro may multo itong kulay itim ang ulo. Ay, nako. Alam niyo, ang mahirap dito sa mga online, yan sa Shopee, sa Lazada, kapag nagsumobra ka sa timbang, halimbawa, 1 kilo, sumobra ng kahit isang guwit lang, may kaltas ka agad sa'yo. Binabawasan po nila. At sagot yun ng sagot ng seller. Ngayon, ang problema naman sa Shopee, nagbibigay sila ng libreng shipping fee sa mga buyer. Which is sagot na ng seller. Napakabigat kasi bukod dun sa mga fees na binabayaran po namin, ay marami pang ay dumagdag pa yon. So, halimbawa, nasa 4,000 yung value ng item mo, binabawasan nila ng 700. Ganon. Napakalaki po talaga. Kung 2,000, nasa 300 plus. Ganon. Ganon ang kuya nila. So, napakalaking nawawala po talaga. So, wala tayong magagawa kundi mag-increase talaga ng ating konti increase lang naman. Pagka at least mapaikot natin yung ating puhunan. Kaysa naman
Hindi na, wala na kasing bibili kung papatungan ko pa eh. Ha? Kasi sa totoo lang, tayo yung may pinakamahal na ingredients sa mga pang-lechon, fried chicken, compared dun sa ating mga competitors. Bakit? Yung nga po nabanggitan po natin sa nakaraang video natin na ang ating product po ay ang ingredients po natin yung mga ginagamit ay hindi basta-basta. Ha? Walang halong ni ano man na pampadagdag, timbang. So, sinisigurado po natin na kalidad, maayos ang pagkakagawa, at wala kayong dapat ipag-alala. Kasi kumbaga, safe na safe ang ating mga ingredients po. Kasi noon dati rin, na yung mga nanood na siguro sa previous video ko, pinapanood nyo po, nag-try na hindi naman akong gumamit ng mga tinitindi dyan sa kanya. Hindi naman lahat. Pero mahirap talaga maghanap ng supplier ng ingredients tulad ng, halimbawa, tawag yan, onion powder, halimbawa, garlic powder, paminta, yung mga bulot, nagbibinta dyan ng paminta, nadaklan, karamihan sa nagbibinta dyan ng paminta, ang hinahaluan yung kanilang paminta, hindi na pure, hinahaluan ng buto ng papaya, kaya pag inamoy mo, hindi ka na mababahing, kasi may halo na ng buto ng papaya, so hindi na pure talaga yung kanilang mga tinitinda. Ang iba naman, hinahaluan ng plastic. Yan, naranasan ko yan, yung akala ko, nakamura ako. Bumili ako, nag-try lang naman ako. Bumili ako ng chicken powder dyan sa Shopee. So, pagdating, yun, nag-mix ako, ganyan ko. Tapos nung lulutuin ko na yung gravy, lumutang yung mga plastic. Yung mga microplastic, makikita mo talaga kasi kumikintab. Pag nasinaga ng araw, makikita nyo talaga. So, hindi ko yun nagamit. So, hindi naman natin pinibinta. So, nalogi tayo doon. So, siguro may mga gumagamit ng ganyan. Kaya, yun nga, binibinta nilang mga ganun na chicken powder, mura. Kaso nga, pwede ka naman patayin. Baga, nakamura ka nga, yung mga customer mo naman, yung magkakasakit. Okay? Saka walang quality. Pag pina-FDA nyo, ay hindi talaga ma-approve yan. Kasi nga, may microplastic na kasama yung ingredients. Sa atin po, nakakasiguro kayo na safe ang ating mga ingredients na ibenta sa paglilitsyo, sa fried chicken. So, wala kayong dapat na ipag-alala. Okay? Sabi nga, bibili ka ng mura kasi nakaalakala mo na kamura, wala naman na kalidad yung product. So, in the long run, magkakaroon ng problema yung food nyo. Kasi nga, walang quality yung product na binibinta ng iba. Na basta lang makabinta, di ba? Yung pakay nila, makabinta sila. Hindi nila iniisip yung, kumbaga, magiging resulta in the long run na ginagamit yun ng mga customer. Sa atin po, itong aming ingredients ay kinakain din namin, ng pamilya ko. Kung ito yun din mga ginagamit namin sa mga, may mga handaan, may okasyon, at ginagamit din namin sa sariling business po namin. So, makakaasa po kayo na kalidad ng ating mga ingredients na ginagamit. Yan. So, saan ko ba nilagay? Dito. Ganyan yan. Nagkamali ako. Nakalimutan ko kung saan ko nalagay yung ulo ng ating ingredients. Kasi mahirap na Mahirap nang umasa sa mga rider. Okay? So, kailangan tingnan natin kung nasaan yung uluan nito. Okay, nandito. Kasi nilalagyan pa natin yan ng sign. Kasi may mga sa courier, minsan balibag na lang yan Wala silang pakialam.
So, nandito yung ulo. Okay, balik po tayo. At kinuha lang natin yung sticker na ilalagay. So, shout out po sa mga customer namin. So, ito yung nilalagay namin. Nilalagay ko dito sa packaging natin. Naglalagay pa tayo nito kasi para malaman nila na liquid yung laman ng mga rider saka courier. Kasi ang iba, walang pakialam dyan. Alam niyo naman sa Pilipinas, ako, ang hirap. Naglalagay pa po natin yan dyan. Tapos yung kanyang waybill, yan po. Sip na sip po talaga. At babalutan pa natin yan ng masking tape, palibot. Kung kailangan gumastos tayo sa packaging, mahalaga matanggap nila na sip ang kanilang order. Yan. Mapapansin nyo, kahit bagit-bagit ka rin nyo yan, sip na sip ang ating lagayan. Hindi yan maglilik. Kasi silyado po talaga yan. Pag-ibang kung sadyain na lang ng tawag yan. Yung mga rider o sino mang walang ayos ang pag-iisip. Yan. Hindi maglulosyo. Akala nyo madali. Pero at least tayo ay nagtatapos. Yan. Baka binabalutan pa natin ng masking tape buong box niya para siguradong hindi magasgasan yung loob. Ha? Ganyan tayo magbalot, mga ma'am, mga sir, mga customer po namin dyan. So, kung sakali man mabutas yan, ay nangangahulugan lamang po yan na by accident o kaya sinadya na butasin yung inyong package o inyong item. Kaya yan lang po muna. Marami pa tayong babalutin. God bless po. Medyo mahaba na itong video. Thank you.